Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong. Natuklasan ang paghihimagsik at maraming nasangkot na mga estudyante. Ako'y mauuna sa inyo upang dalawin ang may sakit. Nakibit lamang ng balikat si Basilio. Wala siyang ibang papel kundi mga tala sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simeon sa usapan. Nasapiging ka ba kagabi? O kasali ka sa mga kapisanan ng mga estudyante? Masama ang lagay ni Kapitan Tiago at nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi muna ngayon din at punitin ang mga papel na magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, mga estudyante lamang. Ano ang nangyari? Nakatagpo ang mga paskin ng mga masasamang sinasabi. Hindi niyo ba alam? Mula sa malayo ay namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kaya ang gumawa ng babala? Huwag na tayo mag-imbestiga sa mga paskin, bahala ng otoridad. Pero kung tama ang laman ng paskin, at para sa bayan, dapat pasalamatan ng sumulat. Para sa kanya na sa pagharap sa panganib ang tunay na karangalan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardiya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Marangal na asal. Noong mga araw na payapa ay umalis ka sa amin. Mabuti na lamang at kayo ay napaituhan, at kayo ay aming daripin. Huwag ka mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karuwahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi.